Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, ating po kukunin sa Awit, Kabanata 77, talata 1 hanggang 3. Ang sabi dito, sa Diyos ako ay tumawag at dumaing ng malakas. Ganoon ang aking daing upang ako'y dinggin agad. Hinanap ko'y Panginoon sa panahon ng bagabag. Hindi ako nang himagod, dumalangin na magdamag. Ngunit di ko nasumpungan ang aliw kung hinahangad. Nagunita ko ang Diyos kaya ako ay dumaing. Ako'y nagdili-dili, ngunit ako'y biko pa rin. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri pagsamba para lamang sa Kanya. Itong binasa natin, ito po ay tungkol sa isang tao na tumawag, dumaing sa Panginoon. Sabi doon, napakalakas at gano'n na lang yung kanyang daing sa kanyang pag-asa o sa kanyang pag-iisip na diringgin agad siya ng Diyos. No? Hinanap niya yung Panginoon sa panahon ng kanyang pagkabagabag. Pero siyempre, alam naman natin, no? Isa naman talaga yan sa pinaka-the best way na dapat natin gawin kapag tayo ay may mga bagabag, mayroon tayong mga suliranin o mga daing na gusto na nating hinga ng tulong sa Panginoon is to pray, manalangin kay Lord. Pero siyempre kahit na sabihin pa natin nag-pray tayo, ay hindi kasi yun sa sa gusto nating mangyari. No? Kasi dito may kita natin, sumigaw siya, di ba? Nilakasan niya yung boses niya sa pag-aakala niya na diringgin agad siya ng Diyos. No, hindi yan sa pasigaw, hindi yan kung ano pa man yung gagawin natin, di ba? Kahit maglupasay ka pa dyan o maging emotional ka pa, ang Diyos ay kikilos sa tamang oras, sa tamang panahon. Hindi natin kasi pwede diktahan ang Diyos kung kailan niya sasagutin yung ating panalangin kasi tayo yung nagre-request di ba? Tayo yung humihingi ng tulong. Tayo yung nagmamakaawa. So hindi natin pwedeng apurahin ng Diyos, hindi natin pwedeng madaliin ang Panginoon, di ba? The same thing sa tao, di ba? Sa tao nga ikaw yung may kailangan, huwag kang magmadali, di ba? Huwag kayong demanding. So, minsan kasi parang nagdi-demand tayo. Parang inaano natin, Lord, sabi mo, manalangin kami, lumapit sa iyo, diringgin mo kami. Lumalapit nga kami sa iyo, Lord, hindi mo pa kami dinidinig, hindi mo pa kami sinasagot sa aming panalangin. Kasi ang gusto kasi natin, pagalawin ng Diyos sa gusto nating mangyari. So, kilalanin natin una yung sarili natin kapag tayo lumalapit sa Diyos. Sino ba tayo? Tayo yung humihingi, tayo yung may kailangan. No? Kaya huwag tayong magmalaki, huwag tayong abusado. Diba? Hindi ibig sabihin na mahal tayo ng Diyos, hindi ibig sabihin na siya ang Diyos na nagkakalob, abusaduhin natin. So hindi ganoon mga kapatid. Kasi alam ng Diyos yung motibo natin, alam ng Diyos yung iniisip at nararamdaman natin. Diba? Kapag tayo ay lumalapit sa Kanya. So dapat una, kilalanin natin sino ba yung nilalapitan natin. Sino ba yung may kailangan? Ang Diyos ba o tayo? Tayo yung may kailangan, kaya kailangan tayo yung maghintay. No? Kasi doon sa kanya, akala niya, sa ginawa niya yun, agad siyang diringgin. Sabi niya, hindi ako nagmangod, dumalangin na magdamag. Ngunit di ko nasumpungan ang aliw kong hinahangad. Di ba? Magdamag na. Grabe na yun. Di ba? O sabi mo, nag-overnight na panalangin. Pero wala pa rin. No? Yung aliw na hinihintay niya ay hindi pa rin dumating. So, nagunita ko ang Diyos, kaya ako ay dumaing. Kasi minsan, baka ano lang dito, yung last resource na lang, di ba? Pag wala na talaga, lalapit na lang sa Diyos. Hindi naman pwedeng ganun mga kapatid. Kailangan kasi pag lumapit tayo sa Panginoon, meron tayong tiwala. Diba? Hindi yung parang bahala na lang, no? Parang wala na Di ba? Parang wala na Parang ano lang, no choice na. Huwag naman ganun. No? Huwag naman ganun dapat yung maging attitude natin kapag lumalapit tayo sa Diyos.
na gagawin na lang natin yung lahat, tapos pag wala na talaga, tsaka na lang tayo lalapit sa Kanya. Diba? Tapos last resource na lang nga siya, tapos na ano mo, tapos magmamadali ka pa, di ba? Pang last na nga siya, tapos gusto mo unahin ka pa, di ba? Ako'y nagdili-dili, ngunit ako'y bigo pa rin. No? Nagmuni-muni na siya, pero bigo pa rin. Kasi yung intention no? Tama ba yung intention mo sa paglapit mo sa Panginoon? At siyempre, ang ano doon is yung sincerity. Sincero ka ba sa paglapit sa Panginoon o baka lumapit ka lang kasi may hinihingi ka, 'di ba? Alam naman kasi ng Diyos kapag binigay sa iyo tapos ano lang pakitang tao lang Oo, 'di ba? Pakitang tao lang yung paglapit mo sa kanya, hindi totoo. Kaya kailangan kasi pag lumalapit tayo sa Panginoon, maging totoo rin tayo. No, hindi lang tayo sincere sa paglapit natin, kundi dapat maging totoo tayo. Maging honest tayo sa harapan ng Diyos. Hindi naman kasi sa haba yan, hindi rin sa iksi ng panalangin. Ang mahalaga dyan is sincere tayo, di ba? Totoo tayo, tsaka honest tayo. Di ba? Na lumalapit sa Panginoon at hinihingi yung kanyang habag, yung kanyang grasya sa mga pangangailangan natin sa araw-araw, sa buhay natin. Kaya marami ring nananalangin na hindi rin natutugon. Maraming na lumalapit sa Diyos na wala ring napapala, wala ring nakukuha. Kasi bakit? Kasi mali yung pamamaraan na ginagawa natin. Katulad dito, akala niya pag sumigaw siya, pag nilakasan niya boses niya, pag ginawa niya buong magdamag, okay na. No? Sasagutin na siya ng Diyos. Maawa na ang Lord sa kanya. Diba? Doon tayo nagkakamali. Ang Diyos ay kikilos sa sarili niyang pamamaraan. Ang Diyos ay kikilos sa timing niya, sa oras niya. Diba? Tutugunin niya yan sa panahon na nararapat na matanggap mo yung hinihingi natin sa Kanya. Kasi sabi ko nga, meron pa tinuturuan pa tayo ng Diyos May binabago pa ang Diyos sa ugali natin, di ba? Sa sarili natin, meron pa yan binabago ang Diyos kasi baka mamaya pag binigay sa iyo, bigla ka ring magbago. Di ba? Bukod okay sana for good yung pagbabago mo, baka mamaya naging worse pa. Di ba? Bigla ka pa nagmalaki na feeling mo talagang close na close ka kay Lord. Dapat nga kapag tayo ay pinagpapala, the more tayo nag-humble, no? Humble down tayo, nagiging mapagpakumbaba tayo, hindi yung kapag na-answer prayer tayo, parang pakiramdam natin is talagang mahal na tayo lang yung mahal ng Diyos at yung iba hindi gano'n, no? Di ba? Dapat tayo magmamalaki, hindi gano'n. The more tayo pinagpapala, the more tayo na-answer prayer, the more tayo dapat na nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. At hindi lang sa harapan ng Diyos, kundi sa kapwa rin natin. Kasi yung mga bagay niyan, hindi dapat ipagmalaki sa sarili nating kakayanan. Kung meron man tayong dapat ipagmalaki, walang iba yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa buhay po natin. Kaya dito, may kita natin mga kapatid na sa kabila na lumapit siya sa Panginoon, hindi siya na answer prayer. Ba? Hindi niya nakuha yung kanyang inaasam, yung kanyang minimiti. At yun din minsan, yung dapat nating i-reflect, ating pagnilayan. Kapag tayo ba'y lumalapit sa Panginoon, ano ba yung may respeto ba? May pagtitiwala ba? Nagiging totoo ba tayo? Sincero ba tayo sa paglapit natin sa Panginoon? O baka lumalapit lang tayo sa Kanya dahil may pangangailangan tayo, dahil may kailangan tayo sa Diyos. At kapag wala na tayong kailangan at wala na tayong hinihingi, ay hindi na tayo lumalapit sa Kanya. Hindi na natin sinisik yung Kanyang kalooban. Hindi na natin sinusunod yung Kanyang mga utos. Wala na tayong time sa pakikinig, sa pagbabasa, pagninilay ng salita ng Diyos. Kasi nakuha mo na yung gusto mo, di ba? Parang kung sa pagkain pa, busog na, kaya uwian na, parang gano'n, di ba? Parang ano pa yung i-stay ko dito, ba't pa ako mananatili? No? Busog na ako, kaya pwede nang umuwi.
Diba? Parang ganun no? Pag nakuha mo na yung gusto mo, bila ka na lang aalis. Hindi po ganun mga kapatid. Kasi minsan baka sabihin ng pag in-answer prayer siya, sabihin niya, dahil kasi magdamag ako ng nalangin. Answer prayer kasi ako, talagang nilakasan ko talaga yung boses ko. Kaya parang ang nangyayari ay tinugon tayo ng Diyos dahil sa sariling pagsisikap natin. Hindi po gano'n, no? Na ang Diyos tumutugon siya kasi alam ng Diyos na kailangan mo at tumutugon siya sa oras na gusto niya, no? Hindi siya gusto po natin. Kaya dito may kita natin mga kapatid na dapat din siya sa atin talaga natin yung una sa atin, yung puso rin natin. Tama ba yung puso natin sa paglapit natin sa Kanya? Yung motibo natin. Dapat malapit tayo with humility sa Panginoon. I-acknowledge natin na Lord, talagang wala akong magagawa kung hindi nyo ako sasamahan, kung hindi po yung nyo sasagutin itong aking panalangin. At napakalaga pa rin sa prayer talaga is isik natin yung kalooban pa rin ng Diyos. Bakit meron tayong hinihingi, ito yung gusto natin, ito yung gusto nating mangyari, pero at the end, wag nating kakalimutan na hingin pa rin yung kanyang kalooban, no? Na sabihin natin, Lord, itong mga hinihingi ko to sa iyo, itong mga prayer ko, mga pangangailangan ko, Panginoon, kung ito'y kalooban mo, Lord, ipagkaloob niyo po, no? Ayon sa iyong kalooban. At kung hindi man dumating ngayon, Lord, sa oras na itinakda mo, sa oras na marapatin mo, Panginoon, nawa ito ay mangyari. At kung hindi man, salamat pa rin, Lord. Dahil alam ko, ito yung mas nakakabuti at mas naniniwala ako, Lord, na meron kang inilalaan na mas nararapat o mas kailangan ko, mas the best na prepare mo para sa akin. Kasi minsan kala natin, yung hinihingi mo, yun talaga ang kailangan mo. Pero minsan, hindi pala yun ang kailangan natin. Alam ng Diyos kasi kung ano talaga yung kailangan natin eh. Minsan may mga time na yung akala mo, yun ang kailangan mo. Pero merong nakikita ang Diyos, merong alam ang Diyos na hindi natin nalalaman, hindi natin nakikita. Pero ito pala yung mas importante, ito pala yung talagang kailangan natin. Kaya sa paglapit sa Panginoon, nandun pa rin yung pagtitiwala sa Kanya. Nandun pa rin yung pag-seek natin ng kalooban ng Diyos. At kung isisik natin yung kanyang kalooban, makakaasa tayo kung ito'y kaloobang ng Diyos, mangyayari at mangyayari ang ating mga kahilingan. Kung ito'y naka-inline sa plano at sa kalooban ng Diyos. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.